Nadismaya ang ilang kongresista sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth dahil daw sa laki ng pondong inilaan nito para sa investment sa halip na tutukan ng pagpapataas sa benefit packages. Nagpatawag ng briefing ang House Committee on Good Government and Public Accountability ngayong araw upang alamin kung maaapektuhan ng napagkasunduang zero subsidy ang operasyon at mga programa ng PhilHealth. Pero sa pagtatanong ni Good Government Panel Chairman Joel Chua, iginiit nito na tila mas binigyan ng pansin ng PhilHealth ang mga investment, lalo't dito umano magaling ang kanilang President at Chief Executive Officer. Ma-confine ka sa heart center, ang bill mo 1 milyon. Saan makukuha ng 1 milyon yung mga constituents namin? Di ba? Kaya kami, sa totoo lang, kung kinakailangan namin lumuhod sa DOH para matulungan yung constituents namin, ginagawa namin eh. Kaya sana ito pong PhilHealth, mag-focus tayo dito sa talagang focus natin, which is yung healthcare benefit instead sa investment. Because, sorry Mr. Ledesma, chinek ko yung background mo. Investor, mga pinanggalingan mo pala sa mga investment, asset, liability, some. So, galing ka pala sa mga, so, I understand magaling ka sa investment. But this is an entirely different matter. Sagot ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr., naging agresibo naman sila sa pagpapalawak ng benefit packages at patunay daw dito ang mas mataas na benefit payout sa mga nagdaang General Appropriations Act. Para sa taong 2023, 58 billion pesos ang nagamit ng PhilHealth para sa benefit payment sa indirect contributors habang 62.4 billion pesos naman ngayong taon. We're focusing on benefit enhancements. Katulad po yung sinasabi nyo, yung 1 million, kunyari may heart issue. That's why we are focusing on benefit enhancements and we are being very aggressive. Like for example po, yung breast cancer, diba dati 100,000. Ngayon, nasa 1.4 million na. So ang ginagawa namin po, talagang nag-all out kami doon. So at least, yung out of pocket, diba? Yung out of pocket ng mga taong bayan, or kasi we understand and we hear you loud and clear po, talagang walang pera yung mga, lalo na yung mga indigents, diba? So that's where we're really focused on. No? Gayunman, tahasang inihayag ni Antipolo City Representative Romeo Acop na naging negosyo na ang PhilHealth kung pagbabasehan ang mga datos. Mr. Ledesma, gusto ko lang i-point out talaga na ang nakikita ko business na kayo eh. Yeah, from all the data that's in front of me. Kasi your investment in time deposits, local currency, amounts to 135 billion. In 2023. While in 2022, it was 126.4 billion. So, it's sa isang taon, nag-invest kayo sa time deposit by 10 billion. Aminado ang PhilHealth na hindi madaling maibalik ang tiwala ng taong bayan pero pagtitiyak nito, gagawin nila ang lahat upang maprotektahan ang pondo at sisikaping maipaabot ang magandang serbisyo para sa milyon-milyong miyembro nito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.